magpatuloy pa sa amin. Ating dalawin ang batang manunubos, atin ngayong dalawin, atin ngayong dalawin, dalawit sambahin, siya ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lumay kapayapaan, at sa lumay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang king kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, pugtungan ng Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan
ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadahilan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pamamagitan ni Apostol San Juan, ay isiniwalat mo sa amin ang iyong salitang dati ay lihim. Ipagkaloob mo nga kanyang ipinaaabot sa aming pandinig, ay mapakinabangan namin ng may pagkaunawa at kaukulang pag-iisip. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ang simula ng unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya, na sa simula pa'y Siya na, ang salita na nagbibigay buhay. Narinig namin Siya at nakita, napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay. Nahayag ang buhay. Nakita namin Siya at pinatotohanan sa inyo, at ipinangangaral namin sa inyo ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at nahayag sa amin. Ipinahayag nga namin sa inyo ang aming nakita't narinig, upang makasama namin kayo sa pakikiisa sa Ama at sa Kanyang anak na si Hesukristo. Sinusulat namin ito upang malubos ang ating kagalakan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginooy magalak, ang masunurit, matapat. Sa Panginooy magalak, ang masunurit matapat. Ang poon ay magahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya'y tapat
at salig sa katarungan. Sa Panginooy magalak, ang masunurit matapat. Iyong mga kabundukay natutunaw, parang pagkit, sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag iyong kanyang katuwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginooy magalak, ang masunurit matapat. Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway. Sa dalisay ng puso'y maghahari kagalakan. Ang matuwid ang gawin ay galak ang masusumpungan. Sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon. Ang gawa niyang ito'y dapat nating gunitain. At sa puon ay iukol ang papuring walang maliw. Sa Panginooy magalak, ang masunurit matapat. Magsitayo na po tayong lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Mga tapat na apostol ay nagpupuri sa poon sa langit habang panahon. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, patakbong pumunta si Maria Magdalena kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro'y naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay sa nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. At maligayang Pasko. Parang ayaw nyo na ha. Merry Christmas po sa inyong lahat. At welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Ngayon din mga kapatid, pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Juan. Sinong Juan? Sa buhay ng ating Panginoon, maraming Juan. Pwedeng ang Juan na ito
ay yung isa sa mga naunang alagad, kapatid ni Santiago, at yung kasama dun lagi sa inner circle ng ating Panginoon na nakakita kung papaano siya nagbagong anyo. Pwede rin naman na ang Juan na ito, and according sa tradition, ang Juan na pinagdiriwang natin ngayon ay ang Juan na nagsulat ng ika-4 na ebanghelyo. Ang Juan na hindi pinangalanan sa ebanghelyo ayon kay San Juan, pero ang tinatawag na alagad na minamahal ng Panginoon. Pero higit pa dito, mga kapatid, ang importante ay alam natin na ang Juan na ito ay ang sumulat ng ebanghelyo, o rather, inattribute sa kanya yung pagsusulat ng ebanghelyo ayon kay San Juan. Marami tayong pwedeng matutuhan sa buhay ni San Juan. Pero pinapakita din ni San Juan kung papaano ba ang maging Kristiyano. And siguro pwede nating sabihin, pinakita niya kung papaano ang maging tunay na deboto ng Poong Jesus Nazareno. Unang-una, pinakita sa atin ni San Juan, Ebanghelista, na ang Kristiyano ay ang tao na alam ang kalooban ng kanyang Panginoon at laging nakikilala ang Panginoon sa bawat sitwasyon sa buhay. Sa ibang mga bahagi ng kasulatan, mababasa natin na noong nasa kabilang pangpang ang ating Panginoong Jesucristo, siya yung unang nakakilala sa ating Panginoon. Na nung sinabi niya, ang Panginoon iyon, mas nakilala niya pa kaysa kay San Pedro. At sa ating ebanghelyo ngayon, narinig natin kung papaanong nagunahan sila ni San Pedro papunta sa libingan ng ating Panginoon. Nauna siya, pero hindi siya pumasok. Pero nakita niya nakaayos yung lino, yung kayong lino, at yung pinangtakip sa muka. At noong mga panahon na yun, kapag hindi magkasama ang kayong lino at ang pantakip sa muka, ibig sabihin nun, hindi pa tapos. At yun agad yung nalaman ng minamahal na agad na ito. Alam niya na nung nakita niya na magkahiwalay ang kayong lino at ang panyo na pantakip sa mukha ng ating Panginoon, alam niya, nalaman niya na. Alam niya na hindi pa tapos ang ating Panginoon. Alam niya na nagbalik na ang ating Panginoon. Alam niya na muling nabuhay ang ating Panginoon. At bilang deboto, bilang mananampalataya, bilang Kristiyano, ito yung katangian na sana meron tayo. Ito yung katangian na inaasahan din na magkaroon tayo. Na malaman, ma-recognize ang presensya ng Diyos sa ating buhay at maintindihan ang kanyang kalooban at ang kanyang plano sa ating buhay. Pero higit pa sa pagkakaintindi ni San Juan Evangelista sa kalooban ng Diyos at higit pa sa kanyang pagkakakilala sa Panginoon sa sitwasyon ng kanyang buhay, ay yung hindi nagmamaliw na kanyang pananampalataya at paniniwala. Diba, bilang Kristiyano, lalo na bilang deboto, ito rin naman sana yung meron tayo, yung pananampalataya at paniniwala na hindi kumukupas at hindi nagmamaliw. Sa Ebanghelyo ni San Juan, naririnig natin o mababasa natin sa ibang bahagi ng kanyang ebanghelyo na ang alagad na ito ay yung nanatili hanggang wakas. Si Pedro, ipinagkanulo ang ating Panginoon. Si Judas, ibinenta ang ating Panginoon. Yung ibang alagad, nagkawatak-watak nung hinuli na ang ating Panginoon. Pero ang alagad na minamahal, na pinaniniwalaang si Juan Evangelista, na natili siya
hanggang wakas. Hindi niya iniwan ng ating Panginoon. Hindi nawala yung kanyang paniniwala. Hindi nawala yung kanyang pananampalataya. Naroon siya nung hinuli ang ating Panginoong Hesukristo. Naroon siya nung bit-bit ng Nazareno ang krus. Naroon siya nung pinako sa krus ang poong Jesus Nazareno. Kaya nga, naroon din siya sa paanan ng krus at nakita siya ng ating Panginoon. At ano yung ginawa ng ating Panginoon? Ipinagkatiwala sa Kanya ang mahal na ina. Kaya kung meron mang bagay na talagang pwede nating matularan sa buhay ni Juan Evangelista, yun yung kanyang pananampalataya na hindi nagmamaliw. Yun yung kanyang pananampalataya at paniniwala sa ating Panginoon na hindi kumupas. Sa kabila ng paghihirap, sa kabila ng point, sa kabila ng sitwasyon na ang hirap ng paniwalaan ng ating Panginoon. So imagine, di ba, makita mo na yung pinaniniwalaan mo, hinuli na, papatayin na, pasa na ang krus, nakabayubay na. Mahirap maniwala sa ganong Panginoon. Pero pinakita sa atin ni Juan Evangelista ng alagad na minamahal na ang pananampalataya sa kabila ng lahat, sana hindi magmaliw. Sana manatili. Dahil sa bandang huli, hindi naman siya binigo ng pananampalataya at paniniwala na yun. At pangatlo, pinakita sa atin ng minamahal na alagad na ito ang kanyang pagiging dedicated sa ating Panginoon. Sa buhay ng minamahal na alagad, sa buhay ni Juan Evangelista, nakapagsulat siya ng buhay ng ating Panginoon, pero hindi lang yun. Nakapagsulat siya ng 3 pang sulat para sa mga Kristiyano, pero hindi lang din yun. Ginugol niya yung buhay niya sa pagpapalaganap ng mabuting balita, sa pagpapalaganap ng balita tungkol sa ating Panginoon, tungkol sa poong Jesus Nazareno. Hindi man siya namatay para sa ating Panginoon, hindi man siya naging martir, pero ang kanyang buong buhay ay ginugol para sa ating Panginoon. Kung tutuusin, di ba? Ganyan ang pagiging tunay na deboto. Ganyan ang pagiging tunay na Kristiyano, na igugol, ialay ang ating buhay para sa ating Panginoon, para sa ating poong Jesus Nazareno. Kaya sa pagpapatuloy ng ating buhay at habang pinagdiriwang pa natin ang panahon ng Kapaskuhan, nawa makahugot tayo ng inspirasyon kay Juan Evangelista. Nawa makahugot tayo ng inspirasyon sa minamahal na alagad. Na ibig sabihin, tayo din naman, ang bawat isa sa atin, ay sana at nawa maging tunay na minamahal na alagad ng Panginoon. At ano ang minamahal na alagad ng Panginoon? Ang alagad na nakakaintindi, nakakaunawa, at nakakikilala sa Panginoon sa bawat sitwasyon ng buhay. At ano pa yung pangalawa? Ang alagad na merong hindi nagmamaliw na pananampalataya at paniniwala. At pangatlo, ang alagad na nag-aalay ng kanyang buhay sa ating Panginoon, sa ating poong Jesus Nazareno. Kaya nawa, lahat tayo ay maging tunay na alagad na minamahal ng ating Panginoon. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, tinagurian si Juan bilang mahal na alagad sapagkat siya ang tapat at malapit sa puso ni Kristo. Tumawag tayo sa Diyos na nagkatawang tao
ang salitang buhay na inihayag sa kanyang ebanghelyo. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Ang simbahan naway maging masigasig sa kanyang apostolikong misyon na ipinagkatiwala sa kanya ni Kristo. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Tayo naway magsikap isunod ang ating kalooban sa kalooban ni Kristo. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Tulad ni Apostol San Juan, tayo naway magkaroon ng malalim na pagkakilala kay Jesus sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga katotohanan ng ating pananampalataya. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Tayo naway magkaroon ng lakas ng loob na sumunod kay Kristo sa krus at sa libingang walang laman. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Tayo naway makibahagi sa maamong pagmamahal ni San Juan kay Maria na ating ina. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Ama ng nagsalitang nagkatawang tao, habang nagdiriwang kami sa pagsilang ng iyong anak, dinggin mo nawa kami sa mga kahilingang inilalapit namin sa iyo, kaysa ng mahal na alagad na aming huwaran sa buhay Kristiyano. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Batang Paskol, natungo sa Belen, may dala na may alay, kay Jesus sa sabsaban. Tayo na, sa Belen tayo na sa Belen, at doon kay sarap magawitan sa tabi ng sabsaban. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang aming mga alay at ipagkaloob mong sa pagdiriwang namin ng huling hapunan, ang lihim ng iyong salitang walang hanggan ay aming mapagsaluhan bilang iyong pahayag na idinulot ni San Juan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya ngayong ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita, sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina. Kahit ikaw ay lingid sa aming mata,
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos, ang mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin
ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Evangelista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Manami, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasahin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at wag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban.
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pare o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago mali sa harapan ng pare o ng lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Ito na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang iyong salitang nagkatawang tao na ipinangaral ni Apostol San Juan ay mamalaging nananahan sa amin, pakundangan sa banal na pakikinabang sa ipinagdiriwang na paghahain sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mahabaging Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko ay magbigay.